GMRC 4, Quarter 4, Week 2. Pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Sagutin ang mga katanungan. Una, naniniwala ka ba na yaman ding maituturing ang mga makasaysayang lugar sa ating pamayanan? Bakit? Ipaliwanag ang sagot. Pangalawa, paano mo ipinakikita na ipinagmamalaki mo ang mga makasaysayang pook sa inyong pamayanan? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Ibigay ang pansariling kahulugan ng mga sumusunod na salita at gamitin ito sa isang pangungusap. Para sa unang salita, batas. Ano ang kahulugan nito? Tama. Mga patakarang itinakda upang magkaroon ng kaayusan at hustisya sa lipunan. Gamitin ito sa pangungusap. Dapat sundin ng bawat mamamayan ang batas upang manatili ang kapayapaan sa bansa. Pangalawa, kahalagahan. Kahulugan. Ang halaga o saysay ng isang bagay sa buhay ng tao o pamayanan. Pangungusap. Naunawaan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng edukasyon sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Pangatlo, tungkulin. Kahulugan. Isang gawain o pananagutang dapat gampanan ng isang tao. Pangungusap. Tungkulin ng mamamayan na igalang at mahalin ang sariling bayan. Pang-apat, alituntunin. Kahulugan. Mga patakarang nagsisilbing gabay sa tamang kilos at asal. Pangungusap. Sinusunod ng mga mag-aaral ang alituntunin ng paaralan para sa maayos na pag-aaral. Ikalawang araw. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Paunang tanong. Ano-ano ang mga alituntunin na sinusunod mo at bakit? Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito.
Pagproseso ng sagot. Mayroon bang alituntunin na alam mo ngunit hindi sinusunod? Ano-ano ang mga ito at bakit hindi mo ito sinusunod? Ipaliwanag. Unang aralin, mga alituntunin o patakaran. Kaugnayan nito sa tungkulin at karapatan. Ang mga patakaran o alituntunin ay nasa lahat ng dako. Ito ay nasa tahanan, kalsada, silid-aralan, palaruan, at sa maraming lugar na pinupuntahan ng mga tao. Maging sa mga pang-araw-araw na gawain ay may mga patakaran o alituntunin na dapat sundin. Bakit may mga patakaran o alituntunin? May mga patakaran o alituntunin sapagkat tayong lahat ay mayroong mga karapatan. Upang mapangalagaan ang mga karapatang ito, ay binuo ang mga alituntunin bilang kaakibat na mga tungkulin ng bawat isa. Ito ay paraan ng pagpapanatili at pangangalaga sa karapatan ng lahat. Mayroon tayong maraming karapatan upang mapanatili tayong ligtas at malusog. Ang mga karapatang ito ay mga patakaran na nagsasabi kung paano natin tratuhin ang mga tao sa paligid natin. Ito ay mga patakaran na dapat igalang at sundin ng lahat ng tao. Sa bawat karapatan na mayroon ang isang tao, ay mayroon itong kapantay na mahalagang tungkulin o responsibilidad na nagsasabi kung paano siya dapat kumilos. Ang sumusunod ay ilang mga halimbawa ng mga karapatang ito. Una, pangalan. Bawat bata ay may karapatan na magkaroon ng pangalan kapag sila'y isinilang at ang tungkulin na igalang ang mga pangalan ng iba. Pangalawa, ligtas na tahanan. Bawat bata ay may karapatan sa isang ligtas na tahanan at ang tungkulin na laging alagaan ang kanilang tahanan at panatilihing malinis ito. Pangatlo, pagkain. Bawat bata ay may karapatan sa masarap at malusog na pagkain at ang tungkulin na hindi sayangin ang pagkain na ibinigay sa kanila. Pang-apat, trabaho. Bawat magulang ay may karapatan na payagan na magtrabaho at kumita ng pera. At ang kanilang mga anak ay may tungkulin na hindi sayangin ang pera na pinaghihirapan ng kanilang mga magulang. Panglima, bilangguan. Bawat bata ay may karapatan na hindi isama sa bilangguan kasama ang mga matanda. At ang tungkulin na hindi magsinungaling, mandaya at magnakaw. Pang-anim, relihiyon. Bawat bata ay may karapatan na pumili ng kanilang relihiyon at ang tungkulin na igalang ang kanilang relihiyon at ang relihiyon ng iba. Pang-anim, pagkapribado. Bawat bata ay may karapatan sa kaunting pribadong lugar o gawin ang ilang bagay na hindi pinagmamasdan ng iba. At ang tungkulin na igalang ang pribadong lugar ng iba. Pangwalo, opinyon. Bawat bata ay may karapatan na sabihin at isipin ang kanilang nais. At
ang tungkulin na hindi magsabi ng pangit, di makatao at masasakit na salita sa iba. Pang-siyam, proteksyon. Bawat bata ay may karapatan na maprotektahan at hindi masaktan. At ang tungkulin na hindi saktan ang ibang tao o hayop. Ang mga karapatang nabanggit ay may kasamang tungkulin o responsibilidad na nagsisilbing mga alituntunin para sa lahat. Sa ganitong paraan ay nasisiguro nating napapangalagaan ang ating mga karapatan habang iginagalang ang karapatan ng iba. Ito ay mahalaga upang mabuhay ng ligtas, maayos at mapayapa bilang bahagi ng lipunan. Ang mga patakaran at batas ay nagliligtas sa atin at nangangalaga sa ating mga karapatan. Kung walang mga alituntunin at batas, tayo ay magiging tulad sa mga ganid na hayop. Pamprosesong pag-unawa. Isulat ang iyong mga karapatan at ang katumbas nitong tungkulin. Narito ang mga halimbawang sagot. Paglalapat at pag-uugnay. Sagutin ang tanong. Ano ang alituntunin? Paano ito nakatutulong sa pagtataguyod ng ating mga karapatan at tungkulin? Ipaliwanag. Ikatlong araw. Ano nga ba ang pagkakaiba ng alituntunin sa batas? Ito ang ating pangalawang aralin. Ang pangunahing kaibahan sa pagitan ng mga patakaran o alituntunin at batas ay ang mga kahihinatnan na kaakibat sa paglabag ng mga ito. Pareho itong itinatag upang maging daan tungo sa kaayusan, pagkakapantay-pantay at kaligtasan. Ngunit, mas seryoso ang mga batas kaysa sa mga patakaran. Ang mga batas ay ang legal na bersyon ng mga patakaran. Noong ikaw ay bata pa, itinakda ng iyong mga magulang ang mga patakaran na dapat mong sundin sa inyong tahanan. Sa lipunan, ang pamahalaan ang nagtatakda ng mga batas na dapat sundin pagdating ng tamang edad. Kapag ang isang patakaran ay nilabag, ang mga kahihinatnan ay kadalasang hindi komportable, ngunit banayad kung ihahambing sa paglabag sa isang batas. Ang batas ay karaniwang ipinatutupad ng pulisya. Kung nahuli ang isang tao sa paglabag sa batas, may legal na aksyon na sumusunod. Ang legal na aksyon ay nangangahulugang ang taong iyon ay maaaring arestuhin, dumaan sa korte, kailangang magbayad ng multa, o mapadala sa bilangguan. Ang mga patakaran ay mas maluwag kaysa sa mga batas at maaaring baguhin ng madali at mabilis. Karaniwang ang paglabag sa isang patakaran ay nagreresulta sa mas hindi seryosong mga kahinatnan kaysa sa paglabag sa mga batas. Maaaring itakda ang mga patakaran para sa paglalaro, para sa mga inaasahan sa bahay, para sa kung paano kumilos sa paaralan, at para sa mga paraan ng pag-uugali kapag ikaw ay nasa mga grupo o kasama ang mga kaibigan. Upang ang isang patakaran ay maging batas, maraming komplikadong bagay ang kailangang mangyari.
Matagal bago magawa ang isang batas. Kapag ang isang batas ay nabuo na, napakahirap baguhin ito. Sa kabilang dako, halos sinuman ay maaring gumawa ng isang patakaran. Maaring umiral ang mga patakaran hanggat ang mga tao ay sumasang-ayon na sundin ang mga ito. Maaari din itong baguhin ng madali kung walang sumasang-ayon dito. Ang mga patakaran ay tumutulong sa atin na matuto upang maghanda para sa pamumuhay sa lipunan. Pamprosesong pag-unawa. Gamit ang Venn diagram, paghambingin ang pagkakaiba at pagkakapareho ng patakaran o alituntunin sa batas, pati na rin ang mga kahinatnan sa paglabag nito. Sagutin natin. Pagkakaiba ng alituntunin. Una, hindi laging nakasulat. Pangalawa, layuning magturo ng disiplina at mabuting asal. Pangatlo, maaring gawin o itakda ng magulang, guro o pinuno. Ang kaibahan ng batas. Una, formal at nakasulat na patakaran ng pamahalaan. Pangalawa, may kaukulang parusa kapag nilabag. Pangatlo, saklaw ang buong bansa. Narito naman ang kanilang pagkakatulad. Parehong may layuning magbigay ng kaayusan. Ang maaaring kahinatnan. Sa alituntunin, pagsaway, paalala o parusang pangdisiplina. Sa batas, ito ay multa, pagkakakulong o iba pang legal na parusa. Ika-4 na araw. Pangatlong aralin, mga epekto ng di pagtupad sa mga alituntunin. Basahin natin ang kwentong Isang Araw na Walang Mga Patakaran by MDR Bros Education Channel. Hi! Siya si Ryan at ayaw niya sa mga patakaran. Tuwing umaga, kailangan bumangon ng maaga si Ryan para pumasok sa paaralan. Sa paaralan, maraming patakaran o alituntunin na kailangan sundin ni Ryan tulad ng pakikinig at katahimikan habang nagtuturo ang guro. Sa bahay, mas marami pang patakaran na kailangan sundin si Ryan. Tulad ng, hindi ka pwedeng manood ng TV hanggat hindi ka kumakain ng hapunan at tapos na ang iyong takdang gawain, Ryan, sabi ng kanyang mommy. Sana'y mabuhay tayo sa isang mundo na walang mga patakaran, iniisip ni Ryan sa kanyang sarili. Nang si Ryan ay nasa paaralan muli, Yay! Ano? Bakit ako narito? Nasaan ang lahat? Pumasok ang mga kaibigan ni Ryan sa silid-aralan na nagtatawanan at nag-uusap ng malakas. Hi guys! Bakit kayo nahuli? Nasaan si Miss Annie? Tanong ni Ryan. Ngayon ay isang walang patakaran na araw. Hindi nais magturo ni Miss Annie kaya umuwi siya. Sagot ni Bella. Yay! Walang patakaran na araw? Ibig sabihin, maaari kong gawin ang anumang gusto ko? Woohoo! Uwi na ako para maglaro. Tuwang-tuwa na sinabi ni Ryan. Nagmadali si Ryan pauwi, puno ng kasiyahan. Mommy! Nandito na ako. Ano ang lunch? Gutom na ako.
Sigaw niya. Napansin ni Ryan na magulo ang bahay. O pasensya na honey, ito ay walang patakaran na araw at wala akong ganang magluto at maglinis ngayon, sagot ng kanyang mommy. Ay sige, ibig sabihin nito, pwede kong kainin lahat ng tsokolate na gusto ko at manood ng TV habang kumakain, isip niya. Pagkatapos kumain, mayroon siyang isa pang magandang ideya. Pwede akong pumunta sa parke para magbisikleta dahil pwede kong gawin ang anumang gusto ko. Habang nagbibisikleta sa kalsada, napansin niya na may kaguluhan sa lahat ng dako. Ang mga tao ay nag-aaway at sumisigaw. May sunog sa kalsada at walang sinumang nagpapatay sa apoy. Basura sa lahat ng dako. Sa parke, nakita niya ang kanyang mga kaibigan na naglalaro at lumapit si Derek sa kanya. Gusto ko ang iyong bagong bisikleta. Hindi pwede. Bagong bili lang ito ng tatay ko para sa akin. Galit na sigaw ni Ryan. Akin na yan. Pwede kong gawin at magkaroon ng anumang gusto ko dahil walang patakaran at alituntunin sa araw na ito. Binalaan ni Derek si Ryan. Naalala agad ni Ryan na kapag walang mga patakaran, maaring gawin ng mga tao ang anumang gusto nila. Ibig sabihin nito, ang mga bumbero, pulis, at kahit ang mga naglilinis ng kalsada ay hindi na kailangang magtrabaho para panatilihing malinis, ligtas at mapayapa ang mundo. Walang mga guro na magtuturo sa mga bata kung ano ang tama at mali. Kailangan nilang mabuhay sa marumi at magulong bahay dahil walang gustong maglinis nito. Naisip ni Ryan na sana hindi na lang niya hiniling na ang mundo ay walang mga patakaran. Ryan, nakikinig ka ba? Bigla niyang narinig ang boses ni Miss Annie sa likuran. Ano? Nananaginip lang pala ako? Hay, salamat! Mami, nandito ka ba sa bahay? Sigaw niya. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng kanyang mami mula sa kusina. Ryan, bumalik ka na ba? Gutom ka na ba? Natutuwa si Ryan na bumalik na sa normal ang lahat. Ngayon, alam na niya kung bakit mahalaga ang mga patakaran. Sa tingin mo, mahalaga ba ang mga patakaran? Ngayon ay punan ang kahon na pagkatapos ng pagtatalakay ng iyong sagot. Narito ang mga halimbawang sagot. Pamprosesong pag-unawa. Punan ang chart ng mga positibo at negatibong epekto ng pagsunod at hindi pagsunod sa mga alituntunin. Mga epekto ng di pagsunod sa mga alituntunin. Una, kung hindi ko ilalagay ang basura sa tamang lalagyan. Ano ang epekto ngayon? Tama! Nagiging marumi ang paligid at mabaho. Posibleng epekto sa hinaharap. Tama! Mahihirapan
ang mga naglilinis dahilan sa pagkasakit at pagkasira ng kapaligiran. Pangalawa, sa pagtatapon ng basura, kung hindi ko paghiwalayin ang nabubulok sa hindi nabubulok. Epekto ngayon. Tama! Hindi maayos ang pamamahala ng basura. Posibleng epekto sa hinaharap. Magaling! Mas mataas ang panganib sa kalusugan at mas maraming basurang maiipon. Pangatlo, kung hindi ako tatawid sa tamang tawiran. Epekto ngayon. Magaling! Manganganib ang aking kaligtasan. Posibleng epekto sa hinaharap. Tama! Pagkawala ng disiplina sa kalsada dahilan para mapahamak ang mga tao. Bilang buod sa isinulat mong mga epekto ngayon at sa hinaharap na hindi pagsunod sa mga alituntunin, ipaliwanag kung bakit mahalagang tuparin ang mga alituntunin. Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pinatnubayang pagsasanay. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Basahin at sagutin mo. Sagutin natin. Naunawaan ko na mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin sapagkat ito ang nagbibigay katiyakan sa ligtas, maayos, at mapayapang pamumuhay ng mga mamamayan. Pagsusulit. Essay. Basahin at unawain ng mabuti ang tanong. Ipaliwanag ang iyong sagot sa 3 hanggang 5 pangungusap lamang. Nagawa niyo ba ang mga ito? Mahusay kung ganon. Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga alituntunin
o patakaran. Kaugnayan nito sa tungkulin at karapatan. Ang pagkakaiba ng alituntunin sa batas at ang mga epekto ng di pagtupad sa mga alituntunin. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.